Si Yakumo ay isang ulilang nag-iisa at walang pera, na kumikita ng kaunti sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang lihim na kakayahang psychic para maisahan ang mga tao at manalo sa mga laro ng baraha. Subalit isang pangkaraniwang babae ang nagbago ng kanyang buhay magpakailanman. Nagsisimula ang kwento sa isang nakakatakot na hitsura ng pula na hiyas sa gitna ng lungsod, at nakatayo lang si Yakumo habang ang iba ay naglalakad sa kabaligtaran na direksyon. Bigla niyang itinaas ang pula na hiyas sa langit at masusing tinitigan ito, tinatanong ang katotohanan sa likod ng kaluluwa ng tao at makalipas ang ilang sandali, isang kaakit-akit na batang babae na may kulay rosas na buhok ang makikitang naghahanap ng isang lugar. Matapos ang ilang paghahanap, sa wakas ay nakarating siya sa kanyang hinahanap na lugar at ito ang film club. Sa harapan niya ay binuksan niya ang pinto para makita ang tatlong tao sa loob at sa ngayon, ang isang tao ay nakikipagpustahan sa dalawa pa. Nahulaan niya ng tama ang baraha ng kalaban at nanalo sa pusta. Pagkatapos makuha ang pusta ay umalis ang dalawa at bumalik sa pagtulog ang nanalo at nagsalita ang babae at nagtanong kung ang lalaki ba ay si Seido Yakumo. Inilahad niya na narinig niya ang tungkol sa kanya mula sa isang nakatatandang estudyante at nagtataka kung totoo bang may kakayahang psychic si Yakumo. Bagamat inaangkin ng lalaki na siya si Yakumo, tinanong niya kung sino ang babae. Nagpakilala siya bilang si Azawa Haruka at hiniling kay Yakumo na panatilihing lihim ang kanilang pag-uusap. Dito ay sinimulan niyang ikwento ang nangyari 2 linggo na ang nakakaraan kung saan siya at ang kanyang mga kaklase ay nagkaroon ng isang pamamaalam na selebrasyon, nang iminungkahi ni Derek na gawin nila ang isang pagsubok ng tapang sa lumang gusali na ipinagbabawal. Pagpasok nila, napansin nilang may kakaiba at gumagalaw ang kanilang mga anino ng mag-isa at mukhang nakakakilabot. 10 araw pagkatapos ng kakaibang pangyayari ay nagsimulang kumilos ng kakaiba ang mga estudyante. Si Miki ay gumagawa ng pag-recover sa ospital, pagkatapos ay tragically nagwakas si Kazuhiko sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtalon mula sa isang gusali. Nang marinig ni Yakumo ang tungkol sa kamatayan ni Kazuo doon ay tinanong niya si Haruka kung nakita ba nito ang mga pangyayari. Iginiit niya na kung wala siyang nakita, hindi nila masisiguro na ito'y may kinalaman sa mga multo at sa kabila nito ay nakiusap si Haruka kay Yakuma na tulungan silang iligtas si Miki. Pumayag siya ngunit humingi ng tila mababang presyo na 25,000 yen. Nag-alinlangan si Haruka na magbayad agad ngunit napansin niya na gumawa ng pandaraya si Yakumo kanina gamit ang isang salamin. Ang pagkakatuklas na ito ay nagundyok sa kanya na umalis at sa kabila nito, humanga si Yakumo sa kanyang talas at nag-alok ng tulong nang hindi kinukuha ang bayad ng maaga. Gayunpaman ay nagduda pa rin si Haruka sa kanya, naniniwala siyang isang pekeng tao si Yakumo at upang kumbansihin siya sa kabaligtaran, inangkin ni Yakumo na nakikita at nakakausap niya ang mga multo bagaman inamin niyang hindi niya sila ganap na mapapaalis. Gayunpaman, makakapag-usap siya sa kanila at nagsimulang mag-alinlangan si Haruka sa kanyang paniniwala nang banggitin ni Yakumo ang kanyang namatay na kambal na kapatid na babae na namatay sa isang aksidente sa kotse. Labis na naapektuhan, hiniling ni Haruka na tumigil siya at nagsimulang magtiwala sa kanyang mga salita, at magkasama silang nagmadali sa tabi ng kama ni Miki sa ospital kung saan siya mahina at hindi tumutugon sa kabila ng kawalan ng katiyakan ng doktor. Nakita ni Yakumo ang hindi nakikita ng iba, ang mga kaluluwa ng mga patay na kumapit sa katawan ni Miki at nakilala niya ang 4 na kaluluwa at nakipag-usap sa kanila. Pagkatapos bisitahin si Miki, ipinaalam ni Yakumo kay Haruka na sinasapian si Miki ng mga kaluluwa ng 4 na biktima ng pagpatay. Karaniwang nananatili ang mga kaluluwang ito kung saan naganap ang mga pagpatay o kung saan itinapon ang mga katawan, na nagpapahiwatig na may naganap na krimen sa lumang gusali. Sa gabi ay nakatanggap si Haruka ng nakakabahalang tawag at nagmadali siya sa istasyon ng tren kung saan nadiskubre niyang nagpakamatay ang kanyang kaibigan na si Uiji. Doon niya nakilala ang isang propesor na saksi sa insidente at napag-usapan ito sa kanya. Ibinunyag niya ang nakakakilabot na pagkakatulad sa sitwasyon ni Uiji at ni Miki at maliwanag na binanggit ni Dichi na pumunta ang kanilang grupo sa lumang gusali, na nagudyok ng mga nakakakilabot na chismis at hinala ng propesor na may kinalaman ang mga multo bagamat alam niyang hindi ito paniniwalaan ng pulisya. Nakikinig sa likod, nagduda si Yakumo at pag-alis nila ay binalaan ni Yakumo si Haro sa panganib na kanyang kinakaharap. Iginiit na dapat silang magkasama para sa kaligtasan dahil ang banta ay mula sa tao. Kinabukasan ay sinubukan nilang pumasok sa lumang gusali subalit pinayuhan na humingi ng pahintulot mula kay Tauka.
Ito ang guro na nagbabantay sa gusali at doon ay napansin ni Yakumo ang ginalaw na lupa sa daan pabalik, na nagtulak sa kanila na matuklasan ang mga nakalibing na bagay at pinatibay ang hinala ni Yakumo na si Tauka ang may sala. Sa isang kafe, ibinahagi ni Yakumo ang kanyang teorya kay Haro bagaman kulang sa matibay na ebidensya at gayunpaman, matalino niyang nakuha ang isang tasa mula sa basurahan na ginamit ni Tauka, na potensyal na makakuha ng ebidensyang DNA. Sa paglaon ng araw na iyon, nakipagkita si Yakumo kay Goto na isang pulis at inabot sa kanya ang isang bag bago umalis si Goto at pagkatapos, bumalik sina Haruka at Yakumo sa silid ng club kung saan patuloy na binabantayan ni Yakumo si Haruka. Subalit kailangan ni Haruka na gamitin ang banyo at pansamantalang umalis, pagbalik niya ay napansin niya ang isang anino na figure. Samantala binisita ni Goto ang isang kakaibang matandang doktor na nagkumpirma na ang mga fingerprint sa tasa ni Tauka ay tumugma sa mga nahanap sa mga nakalibing na katawan. Ang mga fingerprint ng nawawalang tao ay nasa mga bagay din, na nagkukumpirma sa teorya ni Yakumo at sinubukan ni Goto na ipaalam kay Yakumo kaso hindi niya ito mahanap at gayunpaman, natuklasan ni Yakumo ang wallet ni Haruka sa banyo ng mga kababaihan at sinundan ang gabay ng mga espiritu patungo sa lumang gusali. Sa loob, hawak ni Tauka si Haruka bilang bihag na may balak na patayin siya ngunit dumating si Yakumo na humantong sa isang paghaharap kung saan nabigo ang pag-atake ni Tauka, dahil sa espesyal na mata ni Yakumo na makakita ng mga kaluluwa ng mga patay. Dahil sa pagkatakot, sinindihan ni Tauka ang gusali bago tumakas subalit nahuli siya ng pulisya pagkatapos, iniligtas ng bumbero si Haruka at Yakumo mula sa bubong at habang naghihintay, ibinahagi ni Haruka ang kanyang kwento tungkol sa kanyang kapatid na babae at ang kanyang damdamin ng pagkakasala sa kanyang kamatayan. Pinapakalma siya ni Yakumo, sinasabing walang sama ng loob ang kanyang kapatid sa kanya at naantig ang kanyang puso. Hiniling ni Haruka na makita muli ang kanyang kapatid at pinadali ni Yakumo ang isang espiritual na pagtatagpo na nagpahintulot kay Haruka na magpaalam sa kanyang kapatid. Nagpasalamat si Haruka kay Yakumo at samantala, sa ibang lugar ay pinag-uusapan ng isang blondeng mag-asawa ang tungkol sa isang multo sa ilog, na sinasabing maaaring ilipat gamit ang banal na ink na isang solusyon na sinang-ayunan ng ama ng multo. Mamaya ay abala ang dalawang manggagawa sa paghahanda ng isang entablado sa isang dambana sa huling oras ng gabi, at kailangan nilang magmadali dahil darating ng maaga sa umaga ang chairman nila para suriin ang kanilang progreso. Isa sa kanila ang nagbahagi ng mga tsismis na ang lugar ay pinamumugaran ng multo, bigla nilang narinig ang tawa ng isang bata at nagsimulang mag-alog at masira ang mga bagay at samantala kinabukasan ng umaga, nagkita sina Haruka at Yakumo para bisitahin si Miki sa ospital. Nagising si Yakumo na nagulat, naalala ang kanilang engkwentro sa nasunog na gusali, ipinaliwanag niya na bihira siyang umuwi at nakakuha ng kwartong iyon sa pamamagitan ng panlilinlang sa eskwelahan. Nagtungo sila sa ospital kung saan nakipag-usap si Yakumo sa mga espiritong sumasanib kay Miki, na humantong sa pagbuti ng kanyang kalagayan at namangha si Haruka sa kung paano nakumbinsi ni Yakumo ang mga espirito. Si Yakumo ay naniniwala na ang mga multo ay mga damdaming naiwan ng mga patay at tumangging masaktan sila, kalaunan ay inihayag ni Yakumo na natanggap na niya ang bayad mula sa ama ni Miki para sa kanyang tulong. Naging mas comfortable si Haruka sa kanya, ngunit tinapos ni Yakumo ang kanilang kontrata at nagpatuloy si Haruka sa kanyang part-time na trabaho at naglingkod sa isang matandang lalaki na nagkwento tungkol sa sumpa ng isang fox sa isang dambana. Ang matandang ito ay si Chairman Eri na nais magtayo ng bagong gusali sa dambana ngunit nahaharap sa mga balakid dahil sa sumpa, napagdesisyonan ni Haruka na bisitahin ang dambana kung saan nakatagpo siya ng isang taong nakasuot ng maskara ng fox, na ikinatakot niya at nagtakbo palayo. Habang tumakas ay aksidenteng nabangga niya ang isang lalaking may pulang mata na katulad ng kay Yakumo, samantala inatasan ng blondeng lalaki ang natitirang gawain sa kanyang babaeng kasosyo at kalaunan, natuklasan ni Haruka na ang lalaking may pulang mata ay tiyuhin ni Yakumo. Sinabi niya rito ang tungkol sa multo na nakita niya at magkasama silang nag-imbestiga. Inamin ng lalaking nagngangalang Isha na peke ang kanyang pulang mata at nagpapanggap siya na mayroon ito upang mas maunawaan ang mga paghihirap ni Yakumo. Walang nakitang pahiwatig, bumalik sila at nagpasya si Haruka na sundan si Ishan papunta sa kanyang templo at sa daan, ipinaliwanag niya na hindi pakiramdam ni Yakumo na siya ay nasa bahay doon dahil sa maraming multo na naaakit sa lugar. Sa loob ng templo,
Nakita nila si Yakumo at nakilala ang kanyang bingi na pinsan at bagaman nag-alok si Isha ng tsaa, umalis si Yakumo na ikinasama ng loob ni Haruka at sinubukan ni Isha na aliwin siya at hinikayat siyang magtiwala sa kanya. Nagpasya siyang gawin ito ngunit nakita niyang nakikipag-usap si Yakumo sa isang babae at nagpigil sa paggambala. Kinabukasan ay nakatuon siya sa trabaho at muling binisita ang dambana kung saan nakilala niya ang chairman na naka-wheelchair at sinabi sa kanya tungkol sa mga multo. Pilosopo siya tungkol sa buhay, binibigyang diin ang kahalagahan ng pamumuhay ng walang pagsisisi at bigla nilang narinig ang tawa ng isang bata at pumutok ang mga ilaw, lumipad ang isang tubo patungo kay Haruka ngunit niligtas siya ni Yakumo. Tinanong ng chairman kung sino siya at ipinaliwanag ni Yakumo na siya ay nag-iimbestiga sa lugar, naniniwala siya na may tao sa likod ng pangyayari dahil hindi makakapagmanipula ng bagay ang mga multo. Ang tawa ay nagmula sa isang speaker at pumutok ang mga ilaw dahil sa pulbos na mula sa bala. Ayon kay Yakumo, ang may sala ay nasa loob ng bodega kung saan konektado ang lahat ng kagamitan at dahan-dahan na lumabas mula sa bodega ang salarin na si Kunimatsu, at humingi ng tawad sa chairman at kay Haruka sa paglalagay sa kanila sa panganib. Ipinaliwanag niya ang kanyang mga aksyon na tumututol sa pagpapaunlad ng dambana. Si Kunimatsu ay naging tapat sa chairman na matagal na niyang kaibigan na si Tekken, na pinapayuhan siyang talikuran ang ideya dahil hindi na babalik si Kuno at ito ang nakaraang pag-ibig ng chairman. Ibinunyag na noong kabataan nila, nag-ibigan sina chairman at Kuno ngunit magkaiba ang kanilang pinagmulan at nagplano silang magtanan subalit isang pagkakamali ang nagdala kay Kuno sa maling dambana at hindi sila tuluyang nagkatagpo. Nagpakasal si Kuniko sa iba at namatay pagkatapos manganak at dahil dito, nais ng chairman na pagsamahin ang mga dambana bago siya mamatay, subalit pumutol si Yakumo sa pagpapahayag na nakikita niya ang mga multo at sinasabing naghihintay ang multo ni Kuniko. Naantig at sinubukan ng chairman na tumayo at lumapit sa lugar na itinuro ni Yakumo, biglang lumitaw ang espiritu na nasa likod ng maskarang Zoro, sa wakas ay muling nagkita sa kanyang minamahal at umakyat. Sa universidad, binisita ni Haruka si Yakumo dahil nais niyang maging mas tapat pagkatapos ng insidente, samantala ay manipulahin ng isang babaeng may blonde na buhok ang isang ama na naghahanap ng sisidlan para sa kaluluwa ng kanyang anak na babae. Isang gabi, dumaan ang isang kotse sa isang daan sa bundok papasok sa isang madilim at nakakakilabot na tunnel sa loob, isang itim na usok ang nagsimulang tumatagas mula sa mga pader na nagdulot ng pagkabahala sa driver. Biglang may kamay na bumaba mula sa bubong na nagpapagulat sa driver, kasunod ang paglitaw ng ulo ng isang babae na nagbago ang anyo sa isang demonyong mukha, na humantong sa isang aksidente. Kinabukasan ay nagtungo si Haruka upang makipagkita kay Yakumo sa silid ng club ngunit hindi niya ito natagpuan, napansin niyang naiwan ang susi ni Yakumo sa ref, nagpasya siyang maghintay para sa kanyang pagbalik. Samantala, ang anak na babae ng hepe ng pulisya at isang mamamahayag, ay bumisita sa estasyon upang humingi ng impormasyon ngunit nakaharap ng pagtutol mula sa mga opisyal na naniniwalang ginagamit niya ang posisyon ng kanyang ama. Napakiusapan niya si Godo na magbahagi ng detalye sa kanya at ipinakita sa kanya ang isang larawan ng isang multo, naniniwala na makakatulong si Yakumo at nagkita sina Haruka at ang mamamahayag sa silid ng club, kung saan sumali sa kanila si Kota na kilala si Yakumo mula pagkabata. Pagdating ni Yakumo, ikinwento ni Haruka ang isang insidente mula sa nakaraang araw kung saan sila ni Nakahara na isang katrabaho, ay nakatagpo ng mga nakakatakot na figure sa isang tunnel na pinaniniwala ang pinamumugaran ng multo. Hiniling niya kay Yakumo na suriin kung may nakakabit na espiritu at nilinis ni Yakumo si Haruka ngunit pumayag na suriin si Nakahara. Ipinakita ni Godo kay Yakumo ang larawan ng multo at humihingi ng kanyang opinyon. Kinilala ni Yakumo ang isang garahe sa background, partikular ang isa na pag-aari ni Hami Toro na isang nakakahinalang mekaniko. Ang multo sa larawan ay isang nawawalang iskolar at nais ni Godo na makipag-ugnayan si Yakumo sa multo upang malaman ang kinaroroonan ni Toro at matagpuan ang katawan ng iskolar. Bilang resulta ay nagtungo sina Godo at Yakumo sa lokasyon at nagsimulang maghukay. Sa huli ay natagpuan ang katawan ng bata at dinala nila ang katawan sa matandang doktor na nakatagpo ng marka ng lubid sa leeg, na nagpapahiwatig na ang bata ay nasagasaan at saka sinasakal. Galit na galit, nakatanggap si Godo ng tawag mula kay Hijikata na anak ng hepe ng pulisya, ngunit sinaway niya ito at hinihikayat siyang magbahagi ng impormasyon sa telepono at ipinabatid niya sa kanya na naaresto na si Toro,
ang may-ari ng ilegal na garahe. Samantala ay dinala ni Haruka si Nakahara kay Yakumo upang suriin kung mayroong nakadikit na mga multo at wala siyang natagpuan, ngunit naintriga si Nakahara sa kwarto ni Yakumo at napansin niya ang larawan ng multo sa pader at nanginginig na nagtaas ng hinala ni Yakumo. Ipinabatid ni Yakumo kay Godo, iminumungkahi na maaaring may kaugnayan si Nakahara sa lokasyon, sa multo o sa mamamatay tao at ibinigay ni Kijika kay Godo ang balitang umamin na si Toro, na sumusuporta sa teorya ni Yakumo na si Nakahara ang nakabangga sa bata gamit ang kanyang kotse. Nagpunta si Nakahara kay Toro para ipaayos ang kanyang kotse at inilibing ang nasugatan na bata upang maitago ang kanyang ginawa. Inutusan ni Godo na panatilihin si Nakahara sa kustodiya ngunit umalis na siya kasama si Haruka. Tinawagan ni Yakumo si Haruka subalit nag-atubili siyang sagutin. Naalala ang naunang pagtanggi ni Yakumo na ibahagi ang kanyang kinaroroonan at bigla ang nanginig ang katawan ni Nakahara, na nagdulot sa kanya na tumawid sa pula ng ilaw ng trapiko. Nakita ni Haruka ang multo ng bata sa likuran na upuan, na nagudyok sa kanya na tumawag kay Yakumo para humingi ng tulong at dumating si Godo, at sumama si Yakumo sa kanya habang hinahabol nila si Nakahara. Di nagtagal ay naabutan nila ito, at sinubukan ni Yakumo na kumbansihin ang multo na tuparin ang kanyang plano subalit ito'y nabigo. Nagtataka at nag-iisip si Yakumo kung ano ang susunod na hakbang na nagudyok kay Godo na kumilos. Pinapaandar ni Godo ang kanyang sasakyan ng katabi ng sakay Nakahara. Ginamit ito para itulak ang kotse ni Nakahara papunta sa mga riles at pader upang mapahinto ito. Pagkatapos huminto ang mga kotse ay agad na tinignan ni Yakumo si Haruka. Biglang dumaan ang multo sa kanya, na nagdala kay Yakumo ng mas malalim sa tunnel kung saan nagsimulang maakit ang bata sa isang vortex at bagamat inabot ni Yakumo ang kanyang kamay para tumulong, pero sa huli ay nagpasya siyang hindi ito gawin at hinayaan ang multo na lumunin ng kadiliman sa tunnel. Kinabukasan ay bumalik si Haruka sa tunnel upang magbigay pugay sa espiritu ng bata. Dumating sila Ishan at ipinahayag na inatasan sila ni Yakumo na tugunan ang mga restless na multo sa lugar at sa kanilang pagbalik. Ibinahagi ni Ishan ang kwento kung paano at bakit nakakuha si Yakumo ng kanyang pangalan at ipinahayag ang kanilang pag-asa para sa kanyang kapayapaan ng isip. Sa ibang lugar, sinisiyasat ng matandang doktor ang isang bagong natuklasang katawan at sa kabila ng kanyang pagkabigla, ipinagpatuloy niya ang pag-eksamen sa bangkay at kumuha ng mga larawan, nadama ang presensya ng babaeng blonde at ng ama. Patuloy nilang ikinalungkot ang patuloy na kawalan ni Ayaka subalit hinimok ng babae ang ama na magpatuloy. Ang lalaking blonde na may pulang mata ay naghahanda na harapin si Yakumo sa isang madilim at ulan na gabi, at nagmamaneho si Hijikata sa mga liblib na daan nang makita niya ang isang lalaki na nakahiga sa gitna ng kalsada. Nababahala, dali-dali siyang lumapit para tumulong at nakitang ito ay nasa matinding sakit na nakahawak sa kanyang dibdib. Pagkatapos tumawag ng ambulansya ay bigla ang sumigaw sa sakit ang lalaki at nanahimik. Nagulat at lumingon si Hijikata para makita ang figure ng lalaki sa likuran niya, nakabalot sa isang nakakakilabot na purpurang liwanag at kinabukasan, natagpuan ang katawan ng isang schoolgirl na tila katulad ng pagkamatay ng naunang biktima. Kinumpirma ng matandang doktor na ito ay gawa ng isang serial killer. Naghahanda ang pulisya para sa isang press conference dahil sa pagkawala ng isa pang babae, na nagdulot ng pag-aalala ng publiko at humantong sa conference. Subalit nalaman nila na si Godo ay nailipat na sa ibang departamento dahil sa pakikialam sa ibang bagay na hindi kaugnay, ngayon siya ay bahagi na ng Special Investigation Unit para sa mga hindi nalutas na kaso na kasama si Isha. Sa unang araw ni Godo ay binaliwala niya si Isha at natulog hanggang sa tawagin siya ng hepe sa kanyang opisina, at ayaw niyang iwanan ang kanyang mesa na ikinahanga ni Isha sa kanyang tapang at samantala, sa May University ay nakatagpo si Haruka ng isang kaibigan na balisa at nag-claim na nakakita ng multo. Siya ay itinuro kay Haruka para humingi ng payo ng isang taong nagngangalang Miki. Nagtungo si Haruka sa silid ng film club kung saan si Yakumo lang mag-isa at doon, kinuha niya ang kanyang mga gamit mula sa ref na nagudyok ng pagtatalo nila ni Yakumo. Lumabas na si Haruka ay opisyal na miyembro na ng club at may karapatan sa mga pasilidad nito na tulad ni Yakumo. Napansin ni Yakumo na tinatawag siya ni Haruka sa kanyang pangalan sa halip na sa mas formal na pagtawag at binabanggit ang kanilang pagkakapantay-pantay sa edad. Napapayag niya si Yakumo sa pagbabago ngunit bago pa sila makapag-usap pa, dumating si Godo at tinawag si Yakumo at sinubukan ni Yakumo na magpalusot,
na may naunang usapan daw sila ni Haruka na sa totoo lang ay umalis na para imbestigahan mag-isa ang insidente ng kaibigan niya. Dinala ni Godo si Yakumo sa bahay ng hepe, binigyan siya ng briefing tungkol sa sitwasyon na kinasasangkutan ni Hijikata na isang mamamahayag, at si Ando na isang lalaki na labis na nagdodroga. Naniniwala ang pamilya ni Hijikata na siya ay sinapian na nagudyok sa kanyang ama at ito ang hepe ng pulisya, na humiling na iligtas siya at pagpasok nila sa bahay ay nakita nila si Hijikata na nakahiga sa kama, maputla at mahina at ngunit bigla siyang umupo at nagpakita ng agresibong pag-uugali at pinagbawalan si Godo na lumapit. Naramdaman ni Yakumo ang kaluluwa ni Ando na lumulutang sa ibabaw niya at ipinaalam ito kay Godo. Napagtanto nila na desperado si Ando na mabuhay sa pamamagitan ng pagsanib kay Hijikata na naglalagay sa kanya sa panganib ng kamatayan. Hindi sigurado kung paano magpatuloy, nagpasya silang alamin muna ang higit patungkol kay Ando kaya't nagtungo sila sa doktor na kilala sa kanyang kaalaman tungkol sa kamatayan at kaluluwa ng tao para makuha ang mga file. Doon ay namangha ang doktor na makita si Yakumo at tinanong siya tungkol sa kamatayan at kaluluwa ng tao. Subalit ibinahagi ni Godo at Isha ang paksa pagkatapos makuha ang mga file at iniutos ni Godo kay Isha na hanapin ang mga gamit na dala ni Ando nang siya ay mamatay. Habang wala si Isha ay sinuri ni Godo at Yakumo ang mga file at habang naghihintay, binanggit ni Yakumo na may nararamdaman si Isha kay Godo na mga damdaming higit pa sa paggalang at paghanga. Dahil dito ay naging mas alerto si Godo nang sa wakas ay dumating si Isha at kahit na nag-aalala na si Godo sa mga intensyon ni Isha, sinuri pa rin nila ang mga bagay at natagpuan ni Yakumo ang isang larawan sa isang libro. Ito ang larawan ni Aka, ang parehong multo na nakita ni Haruka sa ilog at dahil dito ay inatasan si Isha na imbestigahan ang isa sa mga susi, habang sina Godo at Yakumo ay mag-iimbestiga sa kabilang susi na makikita sa larawan. Kaya't nagtungo sila sa isang klinik para mag-imbestiga at sa larawan, aksidenteng napunta si Haruka sa parehong klinik pagkatapos siyang matagpuang malapit ng malunod at doon, si Yakumo ay kumikilos bilang isang detective subalit nakilala siya ng doktor at ito ang doktor na tumulong sa ina ni Yakumo noong ipinanganak siya. Tinanong ng doktor kung kamusta ang ina ni Yakumo at nalaman niyang nawawala na ito ng 10 taon at sa isang pagbabalik tanaw, ibinunyag na isang gabi ay sinubukan ng ina ni Yakumo na sakalin siya hanggang sa kamatayan. Ang kwintas na may pulang hiyas ay pag-aari rin ng kanyang ina. Nakuha niya ito mula sa kanya nang siya ay mailigtas ng isang security officer na si Godo. May tanong din si Yakumo para sa doktor at kung paano nag-react ang kanyang ina nang makita na ang kanyang bagong silang ay may pulang mata. Nagatubili ang doktor kaso sa pagpupumilit ni Yakumo, ibinunyag niya na lubos itong natakot at ito ay labis na nakalulungkot para kay Yakumo at umalis siya sa kwarto. Nakita niya si Haruka na gising na at nakikinig sa usapan mula sa labas ng pinto. Gayunpaman ay binaliwala niya si Haruka at nagtungo sa ilog at habang tinitignan niya ang tubig, nagalit siya at nagpasya na itapon ang pulang hiyas at nang simulan niyang itapon ang kwintas, pinigilan siya ni Haruka at inangkin niya na hindi niya dapat itapon ang tanging pag-aari ng kanyang ina, ngunit itinulak siya ni Yakumo palayo. Tinanong niya kung ano ang alam ni Haruka tungkol sa kanya at nang bumagsak si Haruka, napagtanto ni Yakumo na nagiging marahas siya at humingi ng tawad at nagsalita si Haruka at inaangkin na wala siyang alam tungkol sa kanya at palaging mag-isa si Yakumo, bitbit ang lahat ng kanyang mga pasanin sa katahimikan. Gayunpaman, nais niyang tulungan siya at binanggit rin niya kay Yakumo na huwag itapon ang kwintas ng kanyang ina, sa pag-angking bagamat maaaring may mga dahilan ito at inapa rin niya ito at sapat na ang mga salitang ito para magbago ang isip ni Yakumo. Humingi siya ng tawad kay Haruka at inaabot sa kanya ang kwintas upang hawakan, habang ibinabahagi nila ang mapait-tamis na sandaling ito ay pinagmamasdan sila ng blondeng mag-asawa at ipinahayag ng lalaki na kahit nalaman na ang katotohanan, kayang harapin ni Yakumo ang kadiliman. Ngunit ito ay bahagi lamang ng buhay at sa huli ay mahuhulog din siya sa kailaliman at nilamon ng walang hanggang gabi, tulad ng nangyari sa kanyang ina at dagdag pa nito na inutusan ng lalaki ang babae na ipaalam sa kanilang biktima na nakahanap siya ng perpektong sisidlan para sa kaluluwa ng anak na babae niya habang nakatingin kay Haruka. Ngayong kontrolado na ni Yakumo ang kanyang emosyon, habang nagkukwento si Haruka tungkol sa kanyang pinagdaanan ay naalala niya ang kwento tungkol sa kanyang kaibigang si Mayuko na nakasalubong ang mga multo. Dinala niya si Yakumo sa parehong lokasyon at hindi nagtagal,
sumunod si Godo na tumatakbo at samantala ay iniimbestigahan ni Yakumo ang lugar at tinanong ni Godo kung ano ang nangyari, at ikinwento sa kanya ni Haruka. Sinabi lang ni Godo na dapat tawagan ni Haruka si Yakumo para sa ganitong uri ng mga bagay at gayunpaman, ipinahayag ni Haruka na ayaw niyang maging isang tao na gumagamit lang kay Yakumo dahil sa kanyang kakayahan. Dito ay sinabi ni Yakumo sa kanya ang parehong bagay at bumalik sila sa klinik kung saan humingi ng tawad si Yakumo sa pagpapanggap bilang isang pulis. Ipinaliwanag ni Godo ang sitwasyon tungkol kay Hijikata at ayon sa kanya, si Ando ay mas bata kay Kainshida sa medical school at malapit sila sa isa't isa. Matapos mamatay ang anak na babae ni Ando na si Aka ay humingi siya ng larawan nito bilang alaala at isang bagay na itinuturing na kakaibang pag-uugali. Gayunpaman ay ibinigay ni Kanesa ang larawan na natuklasan ni Godo at pagkatapos magsalita si Kanesa, inihayag ni Yakumo na nakasalamuhan niya ang multo ni Aka. Sinabi niya na patuloy na nagpaparamdam ang kanyang multo sa lugar kung saan siya namatay, pinapaalalahanan ang lahat ng dumadaan na itigil ito at tinanong ni Yakumo kung bakit gagawin ni Aka ang ganitong bagay, ngunit itinanggi ni Kanesa ang anumang kaalaman dito. Gayunpaman, nagpatuloy si Yakumo sa pagtatanong kung sinusubukan ba ni Kanesa na buhayin muli ang kanyang anak, sa kung saan sumagot si Kanesa na iyon sana ang kanyang kahilingan kung posible. Pagkatapos ay nagpasya silang lahat na maghanap ng mga pahiwatig para sa susunod na susi. Habang nagmamaneho ay napansin ni Yakumo ang isang E3 na nakapinta sa mga pader at napagtanto niya na ito ang parehong letra na nasa susi. Bilang resulta ay nagpasya sina Godo at Yakumo na suriin ang lugar na ito at pagpasok nila sa isang shed, dahan-dahan silang pumasok at nakaramdam ng presensya ng isang tao at armado sila, ngunit ang kanilang natagpuan ay si Rumi at ito ang babae na kamakailan lang iniulat na nawawala. Naging publiko ang balitang ito at sumulat si Rumi sa kanyang pamilya sa isang pahayag at hindi lang iyon, natagpuan din sa shed ang mga gamit ng lahat ng babaeng pinatay. Ginagawang si Ando ang serial killer sa likod ng insidenteng ito. Kinabukasan, dinala ng matandang doktor na si Kakuma si Yakumo sa kanyang opisina kung saan ipinakita niya ang mga ekspresyon ng kamakailan lang pinatay na mga babae. Sinabi ng doktor na sa kanyang mahabang buhay sa ganitong trabaho ay hindi pa siya nakakita ng ganitong mapayapang ekspresyon sa mga namatay at tinanong si Yakumo kung ano ang ibig sabihin nito. Kasama ni Yakumo si Godo, na nakakita ng isang larawan at larawan ito ni Kainshida at sa tabi niya ay ang blonde na lalaki at dahil dito ay naguluhan si Yakumo, samantala papunta si Haruka upang makipagkita kay Kanesa upang pasalamatan siya sa pagligtas sa kanya. Sa daan, nabangga niya ang kanyang baba sa chin niya at habang nag-uusap sila, napansin ni Isha na suot ni Haruka ang kwintas ng kanyang kapatid at ipinaliwanag ni Haruka na ibinigay ito sa kanya ni Yakumo upang ingatan. Pagkatapos nilang maghiwalay ay nagtungo siya sa klinik at pagdating doon, inalok niya kay Kanesa ang dala niyang handog subalit kakaiba ang kinikilos ni Kanesa at sinabi niyang kailangan niyang makipagkita kay Haruka, na naguguluhan sa kanya kaso pinaliwanag ni Kanesa na sinabi sa kanya na si Haruka ang magiging perpektong sisidlan para sa kaluluwa ni Ayaka. Biglang lumitaw ang babaeng blonde mula sa likod at ginamit ang taser para mapatulog si Haruka. Samantala pagkatapos makita ang larawan ay nagmamadali si Godo papunta kay Kanesa na pinaniniwalaan niyang sangkot dahil sa pagkakasangkot ng blonde na lalaki, na ginagawa siyang highly suspicious na target. Sa daan ay nakatanggap si Yakumo ng tawag mula kay Haruka, ngunit ang babaeng blonde ang nasa kabilang linya at sinabi niya na mamamatay ang mahalagang kaibigan niya ngayong gabi at binigay ang lokasyon, ipinaliwanag na magmadali si Yakumo at baka umabot pa siya sa oras. Kaya't sinabi ni Yakumo kay Godo na baguhin ang direksyon at magtungo sa floodgate. Nang makarating sila ay nakita nilang malapit ng itapon ni Kanesa si Haruka sa ilog at desperado sina Yakumo at Godo na pigilan ito, ngunit ginamit ni Kanesa ang isang tubo para tamaan si Godo na nagdulot kay Haruka na mahulog. Tumalon si Yakumo pagkatapos sa kanya at nagawang iligtas si Haruka at pagkagising ni Haruka, si Kanesa na ngayon ay nakakulong ay inaresto at bago siya arestuhin ay may tanong si Yakumo kay Kanesa at bilang resulta, sinabi niya kay Godo na dalhin silang lahat pabalik sa klinik sa Kalapa. Dinala ni Isha ang sinapian patungong Jakarta at nang magtipon na ang lahat ay sinimulan ni Yakumo ang pagtatanong, tinanong niya kung si Kanesa ba ang espiritu ni Shaka kasama ang tulong ng dalawang lalaking may pulang mata. Sumang-ayon si Kanesa. Ipinaliwanag na sinabi sa kanya na kung papatayin niya ang isang babae na kapareho ng edad ng kanyang anak,
ang kaluluwa nito ay sasanib sa bangkay at mabubuhay muli si Ayaka at nang tanungin kung bakit pinatay ni Kanesa si Endo, ginawa niya ito dahil hindi naman talaga junior si Endo sa kanya. Ipinakilala siya ng blondeng lalaki kay Kanesa para madukot ang mga batang babae na kamukha ng kanyang anak, ngunit nagsimula ng mang-blackmail si Endo at humihingi ng mas malaking pera, kung hindi ay lalapit siya sa pulisya. Kaya't ginamit ni Kuda ang droga para patayin si Endo, sa paniniwala niyang dapat mamatay ang tulad ni Endo na ginagamit ang pagmamahal ng mga magulang para sa kanilang mga anak sa maling paraan. Subalit ipinaliwanag ni Yakumo na kahit hindi niya alam ang tungkol dito, alam niya ang pagdurusa ng isang bata na kailangang tiisin ang mga kahihinatnan ng mga aksyon ng kanyang mga magulang, dahil dito ay ipinakita niya ang mga larawan ng lahat ng mga batang babaeng kamakailan lang pinatay. Inaangkin niya na tiyak na sinapian ni Ayaka ang mga katawan na ito at ayon sa kanya, nais ni Ayaka na mapawi ang takot at sakit mula sa mga biktima sa kanilang mga huling hininga at bilang resulta, kailangan niyang tiisin ang lahat ng sakit matapos niyang magpasyang sumanib. Sa huling sandali ng mga namamatay na batang babae, para bang paulit-ulit na pinapatay ni Kanesa ang kanyang anak, na pinaparanas muli sa kanyang kaluluwa ang kamatayan ng paulit-ulit. Nang marinig ito ay gumuho si Kanesa at sa pagkaka-realize niya sa kanyang mga aksyon, umalis na ang multo ni Ando patungong Jakarta at gayunpaman ayon kay Yakumo, umalis si Ando dahil na-realize niya na kahit ang pagsanib sa iba ay hindi sapat para muling bumalik sa buhay ang isang kaluluwa. Kinabukasan ay binisita ni Haruka ang libingan ni Ayaka at samantala bumalik si Godo sa kanyang opisina, sa kotse sa wakas ay naintindihan niya kung bakit ganoon na lang siya tingnan ng mga mata niya. Naalala na inakala niyang psychic si Godo na gumagamit ng kanyang kapangyarihan para malutas ang mga kaso, pero si Yakumo pala ang may kakayahang iyon. Habang nagdadasal si Haruka, napansin ni Yakumo sa kabila ng ilog na naroon ang blondeng lalaki at ibinunyag na ito pala ang biolohikal na ama ni Yakumo, isang katotohanang hindi kinikilala ni Yakumo at gayunpaman, tapos na si Haruka sa kanyang panalangin at magkasama silang bumalik. Isang araw ay may binisita ang isang binata sa isang apartment na gusto niyang rentahan, sinasabing haunted ang lugar na ito kaya mura lang ang renta at kasama pa dito ang isang hindi kapansin-pansing salamin. Gayunpaman, naramdaman niya ang presensya ng isang bagay habang naliligo kaso inisip niyang imagination niya lang ito at bigla na lang nawala ang ilaw, at sa kabila ng kadiliman ay nakita niya ang isang nakakatakot na figure sa likod ng salamin, na nagdulot sa kanya ng matinding takot. Kinabukasan ay bumisita si Hijikata sa tanggapan ng Unsolved Cases Unit ng pulisya, ang kanyang pagdating ay nagpagulat kay Isha na aksidenteng natapunan ng kape ang sarili at sinabi ni Hijikata na nagpunta siya para magpasalamat, ngunit wala doon si Godo. Napag-alaman na nag-day off siya at umuwi, ngunit wala ang kanyang asawa at anak at samantala sa unibersidad, nag-uusap si Haro at ang kanyang mga kaibigan tungkol sa mga tipikal na paksa. Nabanggit ni Noko si Yakumo na nagdulot kay Haruka na magsalita tungkol sa kanyang mga damdamin at personal na isyo, habang iniwan siya ng kanyang mga kaibigan para kausapin ang isang lalaking mukhang balisa, ang parehong lalaking inatake ng multo sa apartment. Dinala nito si Haruka sa film club kung saan natagpuan niyang natutulog na naman si Yakumo. Nagbangayan sila at sa huli ay sinabi ni Haruka kay Yakumo ang tungkol sa sitwasyon ni Date at nagpasya si Yakumo na tumulong at unang kinilala ang real estate agent. Dito niya nalaman ang tungkol kay Kamiko na namatay sa kwartong iyon, at simula noon ay nagpapakita na ang mga multo at sa kanilang pagpunta sa lokasyon ni Date, napansin sila ni Ishiya at Hijikata at masaya si Ishiya na makita ang minamahal niyang si Haruka at inanyayahan siya na sumama sa kanila dahil ililibre sila ni Hijikata, bilang pagdiriwang sa kanyang paggaling. Gayunpaman habang kausap ni Haruka si Ishiya ay iniwan siya ni Yakumo at napansin ito ni Haruka, kaya tumanggi siya sa imbitasyon sa kanyang pagdating sa apartment ni Date, pinindot ni Haruka ang doorbell at pumasok. Doon niya nakita si Yakumo nang walang suot na shirt, ipinaliwanag niyang nagpahiram sa kanya si Date ng shower at nagreklamo si Haruka at tinanong kung bakit siya iniwan at bakit hindi sinasagot ang kanyang mga tawag. Ngunit hindi nagpakita ng pag-aalala si Yakumo na sinabing hindi naman niya siya pinapapunta doon. Sa kabila nito ay kakaiba ang naging kapaligiran, ito ang unang beses na nasa kwarto siya ng isang lalaki at nakita si Yakumo nang walang suot na shirt, na nagpapakita ng kakaibang kilos si Haruka. Biglang humingi ng paumanhin si Yakumo sa kanyang mga naunang masakit na salita,
na ikinagulat ni Haruka at lumapit siya dito na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso, ngunit hindi katulad ng inaasahan niya ay nakatuklas si Yakumo ng isang pahiwatig. Napansin niyang ang hindi kapansin-pansin na salamin ay ini-attach ng isang amateur, malamang si Kamiko mismo at biglang nakakita si Yakumo ng isang multo na figure sa salamin at matapos makipag-usap dito, pinapakuha siya ng isang sobre mula sa likod ng salamin at sunugin ito nang hindi tinitingnan ang laman. Plano ni Yakumo na gawin ito kaya't nagtungo sila sa templo ni Ishan, kung saan naghanda na siya ng apoy para sa kanila kaso sa huling sandali, nagpasya si Haruka na hindi sunugin ang sobre nang hindi sumisilip sa loob. Nang buksan niya ito, nakita niya ang larawan ni Kamiko na mag-ara ang bihis at naintindihan niyang si Kamiko ay isang mahiyain na babae na gustong magbihis at magmukhang kaakit-akit, ngunit sobra siyang mahiyain kaya't hindi niya ito magawa sa publiko, kaya't itinuring siya ng iba bilang seryoso. Biglang dumating ang multo ni Kamiko. Ipinaalam ni Yakumo ito kay Haruka at sinabing hindi galit ang multo na hindi tinupad ni Haruka ang pangako at pagkatapos sunugin ni Haruka ang larawan, ay nagpaalam ang multo ni Kam na magsikap din si Haruka. Dito nagtapos ang kanilang karanasan, habang naglalaro si Haruka kasama si Nanao at Ishan doon ay nag-usap sina Yakumo at Ishan at nagtataka si Yakumo kung may iba pang personalidad sa kanyang ina na hindi niya kilala, katulad ng mahiyain na bahagi ni Kamiko. Di nagtagal ay bumalik si Haruka at magkasama silang umalis sa templo at nang sila ay palabas na, lumapit si Nao kay Yakumo at tinitingnan siya na parang may hinihiling, binigyan siya ni Haruka ng pahiwatig at suot ang bagong cardigan ay naintindihan ni Yakumo ang gusto ni Nao at binigyan siya ng papuri, na lubos na ikinatuwa ni Haruka. Pinuri ni Haruka si Yakumo sa pamamagitan ng pagtusok sa kanyang tadyang, na hindi lamang nagpapalipad sa kanya kundi nagpahayag din na mahina ang kanyang mga tadyang at sa isang gabi, nakita ang isang batang babae na gumuguhit ng mga taong kumakain ng kapwa-tao habang kumakanta ng nakakakilabot na lullaby. Lumapit sa kanya ang blonde na lalaki, sinabing ang mga pangarap ay hindi matutupad sa pamamagitan lamang ng pagguhit, kailangan nilang magtrabaho at lumaban para maging realidad ang mga ito at sa pagpapakita ng kanyang pulang mata, nakumbinsi niya ang batang babae na sumama sa kanya. Kinabukasan, bumalik si Haruka sa film club kung saan nakaupo si Yakumo sa sofa at tinanong siya kung anong gulo na naman ang dala niya ngayon, ngunit sa pagkakataong ito ay magandang balita ang dala ni Haruka at ipinakita niya sa kanya ang poster ng isang konsyerto. Inanunsyo ni Haruka na lalahok siya dito at gusto niyang pumunta si Yakumo para pakinggan siya habang tumutugtog. Sa kanyang tor na ugali ay pumayag si Yakumo na sumama at umalis si Haruka pagkatapos, sinabing dadalhin niya ang tiket kinabukasan. Sa ibang lugar si Hijikata ay nasa isang pinabayaan at sira-sirang mansyon, dito kinukuhanan niya ng larawan ang mansyon na ito na umaasang makakita ng kahit anong kagandahan sa kabila ng mga usap-usapan na nakapaligid dito. Pumunta si Hijikata para mag-imbestiga, subalit hindi siya masyadong masaya sa kanyang progreso at bilang resulta ay napagdesisyonan niyang magtungo sa mga itaas na palapag ng mansyon, habang siya ay nag-e-explore ay nakarinig siya ng mahinang ingay mula sa isang kwarto. Kaya naman sumisilip siya at nakita niyang isang babae ang nakahandusay sa sahig at nang gisingin niya ito ay tila nagugulo ang babae at sumisigaw na may multo, biglang niyakap siya ng babae habang may nakakatakot na ngiti sa likod ni Hijikata. Nagtungo sila kay Yakumo para ipaalam ang sitwasyon at humingi ng tulong na tingnan ang video ng multo. Ipinaliwanag ni Kodo na ito ay kinunan sa mansyon ng nani kung saan 4 na miyembro ng pamilya ang pinatay 15 taon na ang nakalipas. Sa pagbabalik tanaw, nabuo ang isang bagong unit para imbestigahan ang kasong ito kaya't sumama si Yakumo sa kanila patungo sa presinto at doon ay nagtipon sila kasama si Edukat at sinuri ang footage. Na-verify na ni Edukat sa mga profesional at mukhang hindi na-edit ang footage. Sa wakas ay pinanood nila ito, subalit masyadong mahaba ang pelikula at karamihan sa oras ay walang nangyayari at bilang resulta, hiniling ni Yakumo kay Yukata na fast forward ito sa eksaktong oras at ginawa niya ito at sa screen, malinaw na makikita ang figure ng isang multo. Sa pagkakita sa multo ay biglang tumayo si Yakumo at tahimik na umalis sa kwarto. Samantala pumunta si Haruka sa silid ng bahay pero nakasara ito, gamit ang spare key na mayroon siya pumasok siya sa loob at inilagay ang tiket doon. Kinagabihan ay tumawag si Yakumo kay Haruka na ikinatuwa at ikinagulat niya, subalit hindi magandang balita ang dala niya at sinabi niya may kailangan siyang gawin kaya hindi siya makakapunta sa konsyerto.
Pagkatapos ibaba ang tawag ay tumungo siya sa isang lugar at kinabukasan, sinisikap pa rin ni Goldo at Ishida na makontak si Yakumo pero hindi ito sumasagot sa kanyang telepono at doon ay bigla na lang dumating si Kapitan Migawa. Samantala pumunta si Haruka sa club at nalaman niyang hindi pa bumabalik si Yakumo. Bukod dito ay nakakita siya ng mapa na may itinurong lokasyon at napagpasyahan niyang hanapin si Yakumo sa lugar na ito. Habang siya ay nag-e-explore ay may nakitang figure ng lalaki sa kanyang likuran. Sa kabilang banda, hinihila palayo si Goldo ni Migawa at na nagtiwala sa kanya at inihayag na siya ang opisyal na nagtutuklas sa mga pagpatay, subalit sa isang 10 taong gulang na batang babae na si Miyuki ay dinukot at buhay pa rin kahit na sinubukan niyang iligtas ito at nakita niyang may umatake sa kanya. Ngayon ay nawawala siya ng 15 taon at gusto ni Migawa na hanapin siya ni Goldo at malutas ang kaso. Kaya't dinala niya ang sistema kasama niya at nagtungo para imbestigahan ang mansyon ng Nani sa lalim na ng gabi, ngunit iminungkahi muna ni Goldo na interviewin si Ashino at ito ang babae na kumuha ng video ng multo. Ngunit nang bisitahin nila siya, napansin ni Goldo na kamukha siya ng babaeng blonde na kasama ng lalaking may pulang mata, sa kabila nito ay itinuloy nila ang panayam at nagmadaling pumunta sa mansyon kaso masyadong natatakot si Ashino na pumasok sa loob. Bilang resulta ay mag-isa si Goldo na pumasok pero inatake siya ng babaeng blonde habang hinaharap at kinuryente siya, sumigaw ng malakas si Goldo at sa kabila nito at dala na rin sa takot, hindi nakialam si Ashino at sa halip ay tumawag ng pulis para humingi ng tulong. Kinabukasan ay pinagalitan si Goldo ni Migawa dahil sa kanyang duwag na asal at sinuntok siya sa ilong, at sinabing hindi niya ito mapapatawad kung may mangyaring masama kay Goldo at samantala nag-aalala pa rin si Haruka dahil hindi pa rin mahagilap si Yakumo. Subalit ang taong pinag-uusapan ay nakita malapit sa isang kahoy na cabin at habang iniimbestigahan niya ang cabin, inatake siya ng babaeng blonde at madali siyang natalo nito at ipinahayag na ang video ay patibong para maligaw si Yakumo sa lokasyon na ito. Hindi lang iyon, lumapit siya sa kanya at inanunsyo na mahal niya siya kaya gusto niyang sirain ang buhay nito at dito ay kinuryente niya ang puso ni Yakumo at nagsimulang tumawa ng malakas, samantala nagkakabit ng mga poster ang pulisya para hanapin si Taka. Biglang napansin ng isa sa mga opisyal si Taka na nakatayo lang ilang hakbang mula sa kanila, na nagdulot ng isang habulan at tila inililigaw sila ni Taka sa isang lugar at sa kabilang banda, pumunta si Hijikata sa opisina at nalaman na talagang nawawala si Goldo. Hindi lang iyon, napansin niyang siya ay naging isang anino na lang ng kanyang dating sarili at dahil wala pa rin si Yakumo, doon ay nakontak nila si Haruka na patungo sa templo at bilang resulta ay nagtipon ang lahat sa templo. Pagkatapos ng maikling pagpapakilala, napunta sila sa paksa at natuklasan na parehong nawala si Goldo at Yakumo matapos makita ang footage ng multo. Nais ni Isha na makita ito para sa kanyang sarili subalit nakakagulat ang kanyang natuklasan na ang multo na nakunan sa video ay walang iba kundi si Azusa, ang kapatid na babae ni Isha sa ina ni Yakumo. Biglang si Isha na hindi nagsasalita hanggang ngayon ay nagmungkahi na ipaubaya na lang ito sa pulisya, subalit tinutulan ito ni Haruka at kinundena si Isha sa pag-iisip sa ganitong paraan at tinawag siyang nakakadiri. Dahil dito ay umalis siya sa kwarto at sinundan siya ni Hijikata. Natagpuan niya itong nakaupo at malungkot sa hagdan ng templo at binigyan siya ng mga salitang nakapagbigay ng lakas ng loob at salamat sa kanyang mga salita at motibasyon. Si Ishan sa huli ay natanto niya kung gaano niya nasira ang mga bagay kamakailan at nagpas siyang magbukas ng mga mata ng tuluyan. Samantala, nagtungo si Taka sa libingan kung saan tumakas si Haruka habang umiiyak at doon ay inaliw niya rin siya at dagdag pa nito na naalala niya ang isang kwento mula noon. Nang si Yakumo ay nasa middle school pa ay may isang guro na namatay at sinisi ni Yakumo ang kanyang sarili sa pangyayaring ito. Isang gabi sinubukan niyang masaktan ang sarili niyang mata, ngunit pinigilan siya ni Ishan mula sa paggawa nito at nasaktan sa proseso at sa araw na iyon, nagsimula si Ishan na magsuot ng pulang contact lenses at ayaw niyang iwan si Yakumo mag-isa sa malupit na sitwasyong ito. Sa pagdinig ng kwentong ito, naunawaan ni Haruka kung paano rin sinisikap ni Yakumo na protektahan ang iba mula sa kanyang sarili, dahil dito ay kumalma siya at magkasama silang bumalik sa templo kung saan naroon na si Ishan. Humingi siya ng paumanhin para sa kanyang mga naunang salita at sa wakas ay nagkakaisa na ang grupo, kaya't iminungkahi ni Hijikata na simulan nilang mag-isip tulad ni Yakumo para mahanap ang kanyang lokasyon at kaya naman, nagsimula silang muling suriin ang footage.
Biglang may napansin si Haruka at napansin niya na bagamat sinasabing malapit ang lokasyon sa mga riles ng tren, walang mga tren na dumadaan sa kabila ng pagiging peak hours at ito ang nagdala sa kanya sa conclusion na hindi ito ang target na lokasyon ng footage na ito. Para ma-verify ito, sinubukan ni Hijikata at Ishan na magtipon ng impormasyon tungkol sa tao na nagbigay sa kanila ng video. Subalit nadiskubre nila na peke ang lahat ng ibinigay na impormasyon at biglang pumasok si Ishan habang hinahanap niya sa mga gamit ng kanyang kapatid ang mga pahiwatig. Natagpuan niya ang isang liham na nakapangalan sa kanya at ang sumulat ng liham na ito ay ang ina ni Haruka. Nagulat ang lahat dito at sa muli ay nag-flashback si Ishan nang minsan ay dinukot at ikinulong si Azusa ng isang lalaki, ngunit pagkatapos ng 2 linggo ay nakatakas siya. Ang tumulong sa kanya noon ay si Kiko at ito ang ina ni Haruka. Talagang misteryoso ang tadhana at ito ang ibinahagi ni Ishan at si Ishan habang ito'y inihayag niya sa karagdagan ay sinabi niyang bagamat nais niyang buksan ang liham na ito ng ilang beses, umaasang may laman ito ng pahiwatig sa kanyang lokasyon kaso hindi niya magawang gawin ito. Hindi lang iyon, noong panahong dinukot si Azusa ito ay inaabuso at sa kalaunan ay nanganak siya kay Yakumo, na ang biolohikal na ama ay ang kidnapper at dahil dito mag-isang umalis sina Hijikata, Ishan at Haruka na dala ang liham. Sa labas ay binuksan nila ang liham at binasa ito, ngunit ang kanilang natutunan ay labis na ikinagulat nila at ayon sa liham na ang fiancé ni Azusa ay walang iba kundi si Taka, ang pinaghihinalaang pumatay sa nani. Dahil dito ay inihatid nila si Haruka sa kanyang apartment at pumunta sa opisina para muling imbestigahan ang kaso. Halatang pagod na pagod si Haruka at inaangkin na hindi siya nakatulog mula nang mawala si Yakumo at kaya agad siyang pumunta sa kanyang kama at nakatulog, sa kabila ng pagtatangka niyang manatiling gising. Samantala sinabi ng lalaking blonde sa kanyang kasamahan na pupunta siya kay Yakumo, dahil sa gumalaw na si Taka at ipinagkatiwala sa kanya ang pagdadakip kay Haruka at sa kabilang banda, habang hinahabol ay biglang sa isang dead end ay nawala si Taka sa paningin ng kanyang mga tagahabol. Bumalik sa opisina, matigas na hiningi ni Isha ng anumang impormasyon tungkol kay Taka at nais niyang mahanap si Godo, ngunit pinagalitan siya ni Chief Migawa at sinabihan siyang linisin ang mga banyo tulad ng bagong empleyado pa siya. Gayunpaman ay nag-iwan siya ng banayad na mga pahiwatig sa kanyang utos na nagtulak kay Taka na maghanap ng isang file sa banyo. Di nagtagal ay pumasok din si Migawa sa banyo ng lalaki kung saan niya nakita si Ishan at natagpuan si Godo. Ito ang unang beses niya sa banyo ng lalaki kaso hindi niya siya mapaniwalaan, komento ni Ishan pagkatapos ng kanilang pag-uusap at pagkatapos makipag-usap sa chief, nakipag-usap si Ishan sa asawa ni Godo at sinabihan siya na huwag mag-alala dahil hahanapin niya ang kanyang asawa. Pabalik sa apartment ni Haruka dumating ang babaeng blonde para makuha si Haruka subalit biglang pinigilan siya ni Taka at hindi lang iyon, nagmobilize rin siya at sa sahig ng mga opisyal ng pulisya at ito ang dahilan kung bakit siya nagpakita sa harap nila, upang pigilan ang babae sa pagpapatupad ng kanyang masamang balak. Sa ibang lugar ay makikita si Yakumo na nakagapos at sugatan, kinabukasan salamat sa mga pagsisikap ni Taka ay nagising si Haruka sa kanyang sariling kwarto, lumitaw si Taka sa harap niya at sinabi sa kanya na ligtas si Yakumo. Higit pa rito ay inangkin niya na si Yakumo ay kasalukuyang nasa Nagano at may mensahe para kay Haruka na mag-ensayo para sa kanyang konsyerto. Pagkatapos nito ay nawala si Taka subalit syempre sa kabila ng kaalaman na may mga taong naghahabol sa kanya, kusang loob na nagtungo si Haruka sa Nagano. Nakita ang babaeng blonde na sumusunod sa kanya habang sila ay sumasakay ng tren, tumawag si Haruka sa kanyang ina at ipinaliwanag ang sitwasyon. Samantala walang natagpuang kakaiba sina Hijikata at ang kanilang kasama sa file kaya nagpunta sila upang makipagkita. Doon ay napagtanto nila na si Miyuki, ang batang babae na dinukot habang naganap ang pagpatay ay kamukha ni Hashino. Ito ang babaeng nagbigay sa kanila ng footage ng multo at nang ma-realize ito ng babaeng blonde, nagmadali siyang pumunta sa guro ni Miyuki sa grade school at kinausap ito. Inilahad na pinahirapan ng kanyang pamilya si Miyuki at ang kanyang ama ay mayroong hiwalay na kwarto kung saan niya ginagawa ang kanyang mga kalupitan. Sa panahon ng investigasyon, hindi nila natagpuan ang ganitong kwarto kaya nagmadali silang bumalik sa mansyon. Doon ay ginabayan sila ng multo sa isang lihim na kwarto kung saan nila natagpuan si Godo na nakakulong, pinakawalan nila siya ngunit nagmamadali si Godo at ayon sa kanya nasa panganib sina Yakumo at Haruka.
Inangkin niyang sinabi sa kanya ng multo ni Taka ang lahat at ang lalaking blonde ay nais pumatay kay Haruka sa harap ni Yakumo upang dalhin siya sa kadiliman, samantala sa wakas ay nakarating si Haruka sa Nagano kung saan sinalubong siya ng kanyang ina. Agad silang nagtungo sa villa kung saan ikinulong si Azusa at sa proseso ay iniwan ni Haruka ang kanyang ina sa di kalayuan at nag-isa siyang nagtungo sa kagubatan, hanggang sa makita niya ang isang kahoy na shed kung saan nakita niya si Yakumo at pinalaya ito. Gayunpaman, siya ay nadroga at nahilo pa rin sa mga epekto at biglang lumitaw si Miyuki sa likod nila, hawak ang isang buto ng krus at binabantaan ang dalawang ngunit sa isang stroke ng swerte, dumating si Godo at ang iba pa sa eksena mula sa likuran. Habang palihim na lumapit si Godo kay Miyuki, nagsilbing distraction si Yakumo at nang magtanong kung sino ang pumatay, ipinaliwanag ni Miyuki na siya ang may gawa ng lahat mula pa sa simula at pagkatapos nito, inayos ng lalaking blonde na si Taka ang pinaghihinalaan. Ngunit hindi siya ang tunay na salarin at habang patuloy na nagsasalita si Miyuki, nakahanap si Godo ng tamang sandali at bigla siyang tumalon sa kanya at pinigilan siya, at binigyang daan sina Yakumo at Haruka na makatakas. Gayunpaman ay biglang lumitaw ang lalaking blonde sa harap nila at dilang iyon, nagawang patumbahin ni Miyuki si Godo gamit ang isang taser sa utos ng lalaki at nang handa nang magpaputok si Miyuki ng pana sa binti ni Haruka, bigla namang lumitaw ang espiritu ni Azusa sa huling sandali. Pinigilan niya si Miyuki mula sa pagpapaputok at handa na sa wakas na ipakita kay Yakumo ang katotohanan, ipinaliwanag ni Proto na ayon kay Taka, noong siya ay sinisi bilang kriminal, siya ay nagdalamhati at nalilito at nagalit si Azusa. Sa mga sandaling iyon ng kahinaan, pinilit siya ng matandang lalaki na patayin si Yakumo, na sinabing siya ay lalaki upang pumatay ng higit pa kaysa kay Taka at iyon ang dahilan kung bakit siya nagtangkang patayin siya. Nang marinig ito, naintindihan ni Yakumo kung ano ang pinagdaanan ng kanyang ina at pinapatawad niya ito at bukod dito ay ipinahayag niya na mayroon siyang maraming di nakikitang ugnayan sa iba, parehong patay at buhay at dahil dito ay hindi siya magpapatalo sa kadiliman. Subalit duda ang lalaking blonde dito, nais makita kung gaano pa matiis ito ni Yakumo at biglang nakawala si Miyuki at ginamit ang kanyang taser upang magdulot ng pagsabog, pinapayagan sila at ang kanyang amo na makatakas. Sa kabila nito, nagtayo sina Yakumo at ang iba pa ng puntod para kina Azusa at Taka kung saan maaari na silang magpahinga ng mapayapa, bago umalis ay nagawa ni Azusa na hawakan ang kanyang anak at kalaunan ay umakyat sa langit. Dito nagtatapos ang pagsubok at pagkatapos ng pagtatanghal, hinatid ni Yakumo at Haruka ang kanyang ina sa istasyon at sinabi ni Ko kay Haruka na umuwi ng mas madalas at hiniling din kay Yakumo na bantayan ang kanyang anak at hindi lang iyon, habang umaalis ang tren ay sinabi niya na may ibibigay siya sa kanila at ipapadala ito sa lalong madaling panahon. Sa kabilang banda ay nasa ospital si Hijikato kung saan nalaman niya na may multo kamakailan na lumilitaw. Ayon sa isang kaibigan niya na may multo na lumalabas sa itaas ng mga natutulog na pasyente, tinatanong sila kung kailan sila mamamatay. Dahil dito ay lumala ang kalusugan ng ilang pasyente dahil sa gulat at napagpasyahan niyang dalhin ang bagay na ito kay Yakumo. Gayunpaman paglabas niya sa ospital, nakabangga siya kay Nao at Isha na narito para sa isang pagbanayad na sakit ng ulo. Pagkatapos magpalitan ng mga formalidad, nagtungo si Hijikata kay Yakumo at sinabi sa kanya ang tungkol sa insidente at nang marinig ang kwentong ito at pumayag siya na imbestigahan ang kaso, subalit sa ngayon ay mayroon siyang mga naunang plano. Dahil dito, nagtungo siya upang makipagkita kay Godo, Ishii at Haruka bagamat sinisikap nilang maghanap ng mga pahiwatig tungkol sa kinaroroonan ng ama ni Yakumo at ni Miyuki at dilang iyon, matapos ang nakakatawang teorya ni Ishii na ang lalaking blonde ay isang zombie. Naisip din ni Yakumo na baka ang kanyang ama ay isang multo. Sa ospital, nakilala ni Nao ang isang maliit na batang babae sa wheelchair na nagkukwento kay Nao tungkol sa kamatayan at mga kaugnay na bagay at samantala, natutunan ni Isha na may mali sa kanyang utak at bilang resulta, maaaring hindi siya mabubuhay hanggang sa susunod na taon. Kalaunan si Miyuki ay na-corner din at inaresto ng pulisya. Nalaman ito ni Godo kinabukasan at ipinaliwanag ni Mega na nagpadala na siya ng kahilingan para ma-interview si Miyuki at ayon sa kanya, ang taong namamahala sa investigasyon na ito 15 taon na ang nakalilipas ay ngayon ay isang administrador sa punong tanggapan. Upang mapanatili ang kanyang reputasyon, sinisikap niyang tiyakin na hindi ito malalathala sa publiko at dahil dito, kailangang kumilos ng mabilis si Migawa kung nais niyang malaman ang katotohanan.
Samantala, makikita si Miyuki na nakaupo sa kanyang selda at umaasa na ililigtas siya at bibigyan ng kalayaan at sa kabilang banda, si Ishan ay bumabalik sa templo pagkatapos sumailalim sa isa pang pagsusuri sa ospital, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi niya makita si Nao kahit saan at sinubukan siyang hanapin. Habang ginagawa ito, nakilala niya ang parehong babaeng naka-wheelchair na nakilala ni Nao noon at nang makita siya, tinanong ni Ishan kung nakakita siya ng maliit na batang babae sa malapit, ngunit tinanggihan niya ang anumang kaalaman dito. Higit pa rito, nagsimula silang mag-usap at inihayag ng babae na siya ay mamamatay na may hindi hihigit sa 6 na buwan pa ang itatagal, kaso pinapalakas ni Ishan ang kanyang loob at biglang dumating si Nao at hiniling sa babae na maging kaibigan niya mula ngayon. Habang nagaganap ang eksena ay makikita ang doktor na nagmamatsyag sa kanilang lahat at kinalaunan ng gabing iyon, nilapitan ang doktor ng ilang nakakahinalang mga tao at kinabukasan, pinag-aaralan ni Yakumo ang tawag na nakita nila mula kay Miyuki at nadiskubre na hindi niya kailanman tinawagan ang kanyang ama noon. Sa isip niya ay pinatibay nito ang kanyang teorya na ang lalaking blonde ay isang multo. Biglang nakatanggap si Haruka ng tawag mula sa kanyang kasama na nagpapaalam sa kanya na ngayon ay bukas na ang ospital para sa investigasyon ni Yakumo. Bilang resulta ay nagtungo sila sa templo ni Ishan at si Ishan ay naging isang gumagalang presensya lamang doon, hinihingi ni Yakumo kung maaari niyang hiramin ang kotse ni Ishan at kasabay nito ay nagpasya si Ishan na itago ang kanyang pagbisita sa ospital mula sa kanyang pamangkin, subalit oras na rin para sa ilang tsaa. Habang sila ay nakaupo at umiinom, inilabas ni Ishan ang isang album ng larawan na pinadala sa kanya ni Ko at sa album na ito, may mga larawan si Yakumo noong bata pa siya at ayon kay Ishan na itinago ito ni Ko nang ipadala sa kanya ni Azusa. Nang makita ito, naging sentimental si Yakumo at sinubukan na umalis kaso pinigilan siya ni Ishan, kaya't naupo siyang muli at nakita ang mga larawan niya kasama ang kanyang ina, si Azusa, na may masaya at maliwanag na ekspresyon habang kasama ang kanyang anak. Pagkatapos nito, dinala ni Ishan si Yakumo sa oratorio kung saan tinanong niya kung nagagalit pa ba si Yakumo sa kanyang ama. Ito ang lalaking may blonde na buhok at dito napagtanto niya na hindi niya masasabihan si Yakumo na itigil ang kanyang galit, ngunit pinayuhan niya ito na kontrolin ang galit at hindi hayaan na lumunin siya nito. Ngunit nagtaka si Yakumo kung bakit biglaan siyang sinasabihan ng lahat ng ito at sa puntong iyon, nagbunyag si Ishan ng malaking revelasyon sa kanya at sinabi ng mga doktor na mayroon siyang 6 na buwan na lang upang mabuhay. Nais ni Ishan na itago ito kay Nao at sa pagbabago ng eksena, makikita si Mega na ini-interview si Miyuki at inaangkin ni Miyuki na si Ishan ay mamamatay at ang gagawa nito ay ang lalaking iyon at sa kabilang banda, ang lalaking blonde ay nakatayo sa isang rooftop na tinatanaw ang lungsod. Matapos ang pakikipag-usap kay Ishan, pinahiram siya ng kotse subalit tila wala pa rin siya sa sarili at hindi niya maisip na malapit nang mawala si Ishan at habang umaalis, hiniling din ni Ishan kay Haruka na bantayan si Yakumo mula ngayon. Dala-dala ang responsibilidad na ito at nagtungo sila sa ospital kung saan naghihintay si Hijikata, samantala nagmamadaling nagtungo sina Ishii at Godo sa templo at sa daan. Nalaman ni Ishii ang sinabi ni Miyuki at pagdating sa templo wala doon si Ishan subalit di nagtagal ay dumating siya kasama si Nao at sinasabing kumain lang sila sa labas. Si Ishan na alam na ang banta sa kanya, ay handa nang harapin ang ama ni Yakumo at sinabihan si Godo na alagaan si Nao kung may mangyari sa kanya, biglang lumitaw ang lalaking blonde sa likuran nila at nagawang mapabagsak ni Kiston si Godo sa isang suntok sa tiyan. Naiwan si Ishan na mag-isa kasama ang lalaking blonde at bago siya mapatay, nais ni Ishan na makapag-usap sa kanyang magiging killer kaya't pumasok sila sa media creation area kung saan sinimulan ni Ishan ang kanyang kwento. Sinabi niya sa lalaki kung paano siya nagdala ng matinding galit at puot sa kanya, ang lalaking nag-iwan sa kanyang kapatid sa impyerno at nagdulot ng masama at maitim na trauma kay Yakumo subalit matagal na ang mga damdaming iyon. Habang nagpapatuloy siya sa kanyang kwento, biglang tumalon ang lalaking blonde gamit ang isang kutsilyo upang saksakin siya at di nagtagal ay nagising si Godo at nagmadaling pumunta sa meditation area, nag-aalala kay Ishan at natagpuan siya nakahandusay sa sahig na may saksak sa tiyan. Sa pagkakita nito, sumigaw siya kay Ishan at iniutos na tumawag ng ambulansya na agad namang dumating, sumama sina Nao at Godo sa ospital habang si Ishii ay nanatili sa templo upang tumulong sa mga investigasyon. Sa kabilang banda,
nakaramdam pa rin ng pagkabalisa si Yakumo at sa kabila nito ay nakatagpo sila ng multo at natuklasan na nagbago na ito, nakita ang multo na humihingi ng tawad sa pasyenteng kanyang tinatakot noon. Habang pinag-isipan kung ano ang ibig sabihin nito, sinimulang gamitin ni Haruka ang kanyang telepono at agad nakatanggap ng tawag mula kay Ishan, na nagpapaalam sa kanya tungkol sa pinakahuling pagunlad kaya't nagmadali silang bumalik sa templo. Tinawagan sila ni Godo habang nasa daan at sinasabing kailangan sila sa ospital na kakaalis lang nila kaya't bumalik silang lahat sa ospital at si Ishan ay agad na dinala sa emergency operation, ngunit sa kabila ng lahat ng pagsisikap, hindi nagawang maging kapaki-pakinabang ng doktor kahit pa nakakonekta na ang mga makina sa kanya. Si Ishan ay bahagya ng tumitibok ang puso at ngayon ay idineklarang brain dead dahil sa kakulangan ng dugo. Sa balitang ito ay lubos na nalungkot at naguluhan ang lahat at biglang lumapit si Ari, na kaibigan ni Hijikata upang makipag-usap kay Yakumo ng private. Inanunsyo rin ni Ari at Godo na sila na ang mag-aalaga kay Nao mula ngayon, bilang pagtupad sa kanilang ipinangako kay Ishan at dahil dito ay dinala niya sina Haruka at Nao sa kanyang bahay at agad na umalis upang tumulong sa mga investigasyon. Samantala inaalagaan ni Godo's wife si Nao na labis na pagod sa isip at agad ding nakatulog at sa kabila nito, ginugol ni Yakumo ang buong gabi sa tabi ni Ishan at kinabukasan binanggit ni Hijikata kay Mega na inutos ng kanyang boss na huwag isulat ang tungkol sa pagkakasaksak kay Ishan. Hindi lang iyon, nahihirapan din si Migawa dahil sinisikap ng administrador na itago ang insidenteng ito sa publiko, samantala dinala siya ni Godo sa templo at hiniling na magsagawa ng forensic analysis subalit doon ay may natuklasan silang nakakabahala, tulad ng kawalan ng mga evidence ng salarin. Pagkatapos nila ay nagtungo sina Godo at siya sa presinto ng pulisya at sinabi ni Mega kay Godo na bumalik na lang sa bahay. Inaangkin na kailangan niyang nandoon para kay Nao at dahil dito ay bumalik siya at nakitang masaya at masigla si Nao, ngunit hindi ganoon ang nararamdaman ni Godo. Labis siyang nasasaktan na si Ishan ay nasa ganoong kalagayan at sa kaibuturan, ganito rin ang nararamdaman ni Nao at sa kulungan ay sinasapian ng lalaking blonde si Miyuki, pinapagawa sa kanya ang mga bagay na mukhang baliw at insane. Ito ay nagbigay daan para siya ay dalhin sa ospital at umalis sa kanyang katawan ang lalaking hindi nagtatagal at sa kabilang banda, hindi gumalaw si Yakumo kahit 1 pulgada sa buong gabi at sa umaga ay binisita siya ni Haruka sa ospital. Binigyan din siya ng pulang contact lenses ni Ishan at binigay ito ni Haruka kay Yakumo, na naalala kung gaano karami ang paghihirap ang dinanas ni Ishan dahil sa kanya at inihayag ni Akuma kung bakit siya tinawag upang makipag-usap ng mag-isa. Na-confirm na si Isen ay isang rehistradong donor ng organ, at hinihintay ng mga doktor ang pahintulot mula sa kanyang pinakamalapit na kamag-anak para sa pagkuha ng kanyang mga organo. Si Yakumo ay nag-atubili pa ring bigyan sila ng go signal at biglang nakakita sila ng isang bata na multo sa tabi ni Ishan. Sinuri ng multo si Ishan bago umalis subalit nagpa siya sina Yakumo at Haro na sundan ito at salamat dito. Natuklasan nila kung saan patungo ang multo at nalaman na ito ay multo ng isang maliit na batang babae, ang parehong bata na nakilala ni Shin at Nao noon na pinangalan ng Yoshiko. Sinabi ni Ari na kasama nila, ang tungkol sa kondisyon ni Yoshiko at ipinaliwanag na mamamatay siya ng walang transplant ng organ at habang umaalis sila sa ospital ng gabing iyon, makikitang nakatingin si Yakumo sa isang itim na kotse. Sa ibang lugar ay inihayag na ang ambulansyang nagdadala kay Miyuki ay ninakaw at kakatuklas lang, nakita ng 2 pulis ang ambulansya at kumilos para ito'y harangin at biglang lumitaw ang lalaking blonde sa likuran nila bilang panggulo, pinapayagan si Miyuki na atakihin ang mga opisyal mula sa likuran gamit ang mga tubo. Sa presinto ng pulisya, inilahad ni Haruka kay Godo na iniisip niyang natagpuan ni Yuko ang tunay na salarin at gayunpaman, dahil sa kondisyon nito ay nagpakita ang kanyang galit at ngayon ay kinamumuhian na niya ang mundo at nang marinig ito, naalala ni Godo na ganito rin siya noong nasa middle school. Pinukaw nito ang kuryosidad ni Haruka, kaya naman ikinwento sa kanya ni Godo ang tungkol sa kanilang kwento ni Yakumo, noong unang beses niyang nakilala si Yakumo nang iligtas niya ito mula sa kanyang ina. Subalit pagkatapos ng insidenteng iyon ay hindi na niya muli nakita si Yakumo. Hanggang isang gabi habang hinahabol ni Godo ang isang kriminal ay natagpuan niya si Yakumo sa parke ng hating gabi. Bagaman naalala ni Yakumo si Godo, hindi agad ito gumanti pabalik at di hanggang ilang araw makalipas na na-realize niya ang pagkakakilanlan ng batang nakilala niya sa parke,
isang araw ay nakita niyang inaapi si Yakumo ng ilang bata kaya't lumundag siya upang iligtas siya, kung saan napansin niya ang batang may pulang mata sa kaliwa. Doon niya tuluyang naalala kung sino ang batang ito at mula noon, nagpatuloy ang kanilang ugnayan at biglang pumasok siya sa silid at ipinaalam kay Godo ang tungkol sa pagtakas ni Miyuki. Binanggit niya na pinatay nila ang 2 opisyal at nagnakaw ng baril. Dagdag pa rito, tumanggap si Godo ng tawag mula sa kanyang asawang si Atsuko na pumunta upang bisitahin si Ishan sa ospital, subalit bigla rin nakita ni Hajode si Yakumo doon na mukhang seryoso kaya't sinabi niya kay Godo na kakaiba ang kilos at itsura ni Yakumo, kaya nagmadali sina Godo at Haruka patungong ospital ngunit nalaman nilang sarado ang ruta pabalik sa ospital. Sa ospital, hinarap ni Yakumo ang siruhano ng kanyang tiyuhin na si Dr. Sakakabara at ipinaliwanag niya na nakakakita siya ng mga multo, at ang pinakabagong multo na nanggugulo sa ospital ay kay Yoso, ang anak na babae ni Sakakabara na nangangailangan ng transplant. Kung hindi siya makakatanggap ng operasyon, may 6 na buwan na lang siyang itatagal at sa pagkakita nito ay binalak ni Sakakabara na sadyaing magdulot ng brain death kay Emerson, na isang rehistradong donor ng organo at perpektong tugma para kay Yoshiko. Siyempre ay tumanggi ang doktor na makinig subalit patuloy ang pagpindot ni Yakumo at sa huling segundo, bumigay si Kabara at tinanong niya kung bakit siya pinaghihinalaan ng tao na ito na kung kailan ang pagpatay ay nauna ng inihayag ng mga salarin at sila ay malayang naglalakad lang sa mga kalye, at doon hindi pa inilalabas sa publiko ang ebidensya tungkol sa pagpatay. Sa pag-amin ni Sakakabara bilang salarin, nagtangka siyang tumakas at hindi makapagmaneho ng kanyang kotse, sinubukan niyang tumakas ng ngunit nakita niya sina Haruka at Godo na dumating dahil sarado ang ruta. Tinungo niya ang bubong upang tumakas gamit ang helicopter, ngunit naghihintay sa kanya si Yakumo at ngayon ay wala nang matatakasan at sinubukan ni Sakakabara na gamitin ang isang scalpel upang patayin si Yakumo. Ngunit madali siyang napagtagumpayan ni Yakumo at pagkatapos ay nakaharap ni Yakumo ang kanyang ama sa rooftop. Sinubukan na sabihin muli ng lalaking blonde kay Yakumo ang kanyang palaging sinasabi, ang katotohanan sa likod ng tao ay kadiliman. Kahit ang mga taong sumusunod sa batas ay papatay ng walang pag-alinlangan kung ito ay nangangahulugang sila at ang kanilang pamilya ay makakaligtas, sa pagdinig nito ay inangkin ni Yakumo na ang kanyang ama ang nag-utos kay Sakakabara, ngunit itinanggi ito ng lalaki na sinasabing nagbigay lang siya ng pagkakataon. Si Sakakabara ang nagpasya at kumilos ayon sa kanyang mga hilig at di nagtagal, dumating sina Godo, Haruka at ang iba pa sa bubong habang sinusubok ni Yakumo ang kanyang teorya gamit lamang ang kanyang kaliwang mata. Kinumpirma niya na ang kanyang ama ay wala ng iba kundi isang multo, biglang tumalon si Miyuki mula sa ibang bubong na hawak ang isang baril at itinutok niya ito sa mga manunood at nagpaputok. Ang bala ay diretso tumama sa tiyan ni Godo na nagpangyari sa kanya na sumigaw sa sakit at bumagsak sa sahig. Sa pagkakita nito, lumitaw ang mas malalim na pagkamuhi sa loob ni Yakumo at ito mismo ang nais ng kanyang ama. Sa sandaling kahinaan na ito ay ginamit ng lalaking blonde ang kanyang anino para sakupin ang katawan ni Yakumo habang nanonood ang iba na hindi alam ang nangyayari. Pumasok si Miyuki at ipinaliwanag na 2 kaluluwa ang hindi maaaring magkasama sa isang katawan. Ito ang parehong prinsipyong ginamit niya sa kanyang pagtakas mula sa bilangguan at gayunpaman, mayroong paraan para malagpasan ang hadlang na ito at ito'y ayon sa kanya. Kung ang host at ang patay na kaluluwa ay nasa parehong antas, maaari nitong payagan ang multo na tuluyang sakupin ang katawan ng host at iyon ang nais ni Miyuki at ng lalaking blonde. Ang lalaking blonde na ipinanganak na may damdamin ng pagkasiphayo at enmedad, ay sasakop sa katawan ng kanyang anak na nagtataglay din ng parehong enmedad. Matapos malaman kung paano trinaydor ng sangkatauhan ang kanyang tiyuhin, tumayo si Yakumo ngunit napansin na pareho niyang mata ay pula at ito ay nagpapahiwatig na gumana ang potion at habang lumalapit siya sa kanya, masayang masaya at labis na natutuwa na muli siyang may akap at niyakap siya ng mahigpit ng multo ng lalaking blonde. Gayunpaman ay kitang-kita na si Yakumo pa rin ang may kontrol sa katawan niya at gamit ang kanyang bilis ay nagawa niyang pigilan si Miyuki at agawin ang baril mula sa kanya. Nakita na ginamit niya ang contact lenses ng kanyang tiyuhin para malinlang ang kaaway. Gayunpaman ay nakawala si Miyuki at kinuha ang scalpel na ginamit ni Sakakabara para masaktan si Yakumo, ngunit naantala ang pag-usad ni Godo dahil sa sugat at sa kabila ng pagkakaroon ng tama ng bala sa kanyang tiyan, sinunggaban niya si Miyuki na nagbigay daan sa kanya na mahawakan ang baril na ginagamit nito.
Tinutok niya ito kay Miyuki ngunit nanatili siyang walang takot at ipinakita ang kanyang mga pangil kay Yakumo. Ngunit di nagtagal ay bumigay siya ay tinanong niya kung nasaan ang kanyang amo nang bigla niyang makita ang multo ng lalaking blonde sa likod ni Yakumo. Kahit sa ganitong kalagayan ay sinubukan ng lalaki na tuksohin si Yakumo, inaangkin na balang araw ay susuko rin siya sa kadiliman dahil sa kanilang koneksyon sa dugo subalit itinuwid siya ni Yakumo, sinasabing hindi ito nakakasuklam na espiritu ang kanyang ama kundi ang lalaki na nagpalaki sa kanya. Upang patunayan ang kanyang punto, lumapit siya kay Sakakabara at sinabi kung gaano kalaki ang galit niya sa ginawa nito sa kanyang tiyuhin, ngunit biktima rin ito at bilang paggalang sa huling kahilingan ng kanyang tiyuhin, pumayag siyang pirmahan ang form ng donasyon ng organo para iligtas ang buhay ni Yoshiko. Subalit bilang kapalit ng kanyang operasyon, kailangang sumuko si Sakakabara at hindi niya nais na mabuhay sa siklo ng galit at pagkatapos ay humarap siya sa kanyang ama, na nangakong hindi niya tutularan ito. Pero hindi nagbago ang lalaking blonde at inaangkin na bilang isang multo, babalik siya at makikita muli si Yakumo dahil hindi siya mawawala hanggat hindi natutupad ang kanyang layunin. Nakita siyang naglaho at sinubukan din ni Miyuki na tumakas. Kaso alam na hindi para sa kanya ang pag-aalaga niya at pinatakbo niya ang kanyang sasakyan papunta sa lawa at di nagtagal, isang libing ang idinaos bilang parangal. Dito ay tumakas si Dodo mula sa ospital para dumalo kasama sina Haruka at nakipagkita kay Mega at Heika na nandoon na. Habang nagtitipon, binanggit nito na hindi kailanman mismo gumawa ng krimen ang lalaking blonde at sa halip ay lumilitaw lang siya at nag-uudyok sa mga taong mahina ang loob na gumawa ng krimen, kaya't tinuring siya nito bilang pagsasama-sama ng kasalanan ng tao. Pagkatapos ng libing ng tiyuhin ni Yakumo, isang hindi inaasahang pagtuklas ang naghihintay sa kanya at ang espiritu ng kanyang tiyuhin ay nagatubili na umalis sa daigdig ng mga nabubuhay, gayunpaman sa pamamagitan ng taos-puso na panghihikayat ay nagawa ni Yakumo na kumbansihin ang kanyang tiyuhin na siya ay magiging maayos ang kalagayan at napapalibutan ng isang mapagmahal na pamilya. Nakahinga ng maluwag ang tiyuhin at sa wakas ay umalis, natagpuan ang kapayapaan sa wakas at habang nagtatapos ang kabanata na ito ay unti-unting bumabalik sa normal ang lahat.